May mga pagkakataon talaga na hinuhusgahan tayo ng ibang tao dahil lang sa estado natin sa buhay. Parang ang tingin nila, may presyo ang pagkatao natin. Pero hanggang saan ka nga ba lalaban kung mismong dangal mo na ang tinatamaan? Kung handa ka na, simulan na natin ang kwento. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya na sapat lang ang kinikita para maitawid ang araw-araw na pangangailangan. Walang luho, walang labis, pero puno ng pagsisikap at diskarte ang bawat galaw namin sa buhay. Bata pa lang ako, natuto na akong kumilos ng maaga, tumunong sa bahay, at pahalagahan ang bawat sentimong dumadaan sa kamay ko. Hindi man kami mayaman, pero pinalaki ako ng mga magulang ko na may dignidad at respeto sa sarili, at yun ang baon ko hanggang sa pagtanda. Pagkatapos kong makapagtapos ng kolehiyo, agad akong naghanap ng trabaho. Hindi naging madali ang lahat. Ilang beses din akong na-reject, ilang beses ding napagod sa kakapila at kakahanap ng oportunidad. Pero hindi ako sumuko. Hanggang sa isang araw, natanggap ako bilang office staff sa isang kilalang kumpanya sa lungsod. Hindi man kalakihan ng saod, sapat na iyon para makatulong ako sa pamilya ko at makapagsimula ng sarili kong buhay. Doon nagsimula ang lahat ng pagbabago sa buhay ko, kahit hindi ko pa noon alam kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa hinaharap ko. Sa opisina, tahimik lang ako. Ginagawa ko ang trabaho ko ng maayos, hindi mahilig makisali sa intriga, at mas pinipili kong tumahimik kaysa makisabay sa usapan ng iba. Marahil dahil doon, hindi ako gaanong napapansin ng karamihan. Pero may isang taong tila napansin ako kahit hindi ko sinasadya. Una ko siyang nakita sa pantry. Nakasuot siya ng simpleng polo, walang mamahaling relo o kahit anong magpapakitang iba siya sa amin. Nakangiti siya habang nagtitimpla ng kape, parang walang iniintinding problema. Nang magkasabay ang tingin namin, bahagya siyang ngumiti at nagpakilala. Simula noon, paminsan-minsan kaming nagkakasabay sa pantry, sa elevator o sa lobby. Hanggang sa unti-unti, naging natural na ang pagbati, ang maikling usapan at ang simpleng pagkukumustahan. Hindi ko na malayang hinihintay ko na pala ang mga pagkakataong magkikita kami. Hindi siya katulad ng ibang lalaking nakilala ko. Wala siyang yabang, hindi rin siya maporma, at higit sa lahat, marunong siyang makinig. Kapag kausap ko siya, pakiramdam ko mahalaga ang bawat sinasabi ko. At sa mundong puno ng ingay at pagmamadali, malaking bagay na iyon. Isang araw, nagyaya siya na sabay kaming kumain sa labas pagkatapos ng trabaho. Nagdalawang isip pa ako nung una, pero sa huli, pumayag din ako. Hindi naman iyon mamahaling restaurant, isang simpleng kainan lang sa gilid ng kalsada. Doon ko lalo siyang nakilala. Kumain kami ng tahimik sa una, pero habang tumatagal, napapahaba na ang kwentuhan namin. Ikinuwento niya ang ilang bagay tungkol sa sarili niya, pero kapansin-pansin na may mga detalye siyang hindi sinasabi. Hindi ko yun kinilit alamin. Para sa akin, sapat na komportable kami sa isa't isa. Lumipas ang mga linggo, mas naging madalas ang pagkikita namin. Minsan sabay kaming umuuwi, minsan sabay kumakain, at minsan naman, naglalakad lang kami habang nagkukwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay sa buhay. Hanggang sa isang gabi, habang nakaupo kami sa isang tahimik na bahagi ng parke, bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Tahimik lang ako, pero ramdam ko ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan siyang nagsalita. Sinabi niyang matagal niyang gustong sabihin iyon, pero natatakot siya na baka masira ang kung anong meron kami. Pero hindi na raw niya kayang itago pa. Inamin niyang gusto niya ako, hindi bilang kaibigan lang, kundi higit pa doon. Hindi agad ako sumagot, hindi dahil ayoko, kundi gusto kong siguraduhin ang nararamdaman ko. Pero habang tinitignan ko siya, habang naaalala ko ang lahat ng oras na magkasama kami, napangiti na lang ako. At doon nagsimula ang lahat. Pinili naming panatilihing tahimik muna ang relasyon namin, hindi dahil ikilakahihiya namin ito, kundi dahil gusto naming siguraduhin na matibay ang pundasyon ng kung anong meron kami bago namin ito ipaalam sa iba.
Sa mundo namin, sapat na ang presensya ng isa't isa. Hindi ko alam noon na ang simpleng pagmamahalang iyon ay haharap sa isang pagsubok na hindi ko inaasahan. Isang pagsubok na magtatanong sa halaga ko bilang tao, isang pagsubok na maglalantad kung hanggang saan ang kaya kong ipaglaban ang sarili ko at ang pagmamahal ko. Pero sa mga panahong iyon, simple lang ang lahat. Masaya, tahimik, at totoo. At hindi ko akalain na sa likod ng pagiging simple niya, may isang katotohanang unti-unting lalabas na babaguhin ang lahat ng paniniwala ko. Habang tumatagal ang relasyon namin, mas lalo kong nakikilala ang lalaking minahal ko. Tahimik lang siya, hindi mahilig magpakitong gilas, at madalas ay simple lang ang mga gusto niya sa buhay. Hindi siya nagyayabang, hindi rin siya nagkukwento tungkol sa pera o anumang kayamanan. Para sa akin, isa lang siyang ordinaryong lalaki na marunong magmahal ng totoo. Pero may mga pagkakataon na napapaisip ako. May mga bagay na hindi tugma sa pagiging simple niya. Halimbawa, kahit hindi siya mukhang mayaman, parang hindi siya nag-aalala sa gastos. Kapag kumakain kami sa labas, hindi siya nagdadalawang isip na magbayad. Kapag may kailangan ako, kusa siyang tumutulong nang hindi ko hinihingi. At higit sa lahat, may mga pagkakataon na parang may ibang mundo siyang ginagalawan. Mga tawag na hindi niya sinasagot sa harap ko, mga mensaheng agad niyang tinatago. Hindi ko yun pinansin ng una. Ayokong mag-isip ng kung ano-ano. Pinili kong magtiwala sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Isang hapon, habang nasa opisina ako, napansin kong iba ang kilos ng mga kasamahan ko. May mga nagbubulungan, may mga palihim na tumitingin sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit. Hanggang sa may isang katrabaho ko ang lumapit at may ipinakitang balita sa kanyang cellphone. Nanlamig ang buong katawan ko habang tinitignan ko ang screen. Isang litrato ng nobyo ko ang nakalagay doon. Nakasuot ng formal na damit kasama ng isang matandang lalaki na mukhang kilalang negosyante. Nakalagay sa headline na siya ang anak at tagapagmana ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Hindi ako agad nakapagsalita. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang lalaking nakikilala ko bilang simple at tahimik ay hindi pala basta-basta. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noong mga oras na iyon. Galit ba? Takot? O pagkabigla lang? Hindi ko maintindihan kung bakit niya itinago ang ganoong kalaking bagay sa akin. Kinagabihan, nagkita kami tulad ng dati. Pero iba na ang pakiramdam ko. Hindi na ako kasing gaan makipag-usap at halata niyang may bumabagabag sa akin. Hindi nagtagal, direkta ko siyang tinanong. Sa una, tahimik lang siya. Parang nag-iisip kung paano sisimulan ang sasabihin. Hanggang sa tuluyan niyang inamin ang lahat. Sinabi niyang totoo ang nakita ko. Anak siya ng isang bilyonaryong negosyante. Lumaki siya sa mundo ng kayamanan, kapangyarihan at impluwensya. Pero pinili niyang mamuhay ng simple, malayo sa anino ng kanyang pamilya. Dahil gusto niyang maranasan ng normal na buhay. Tinanong ko siya kung bakit hindi agad niyang sinabi sa akin. Saglit siyang tumingin sa akin bago sumagot. Natatakot daw siya. Natatakot siya na kapag nalaman ko ang totoo, magbago ang tingin ko sa kanya. Natatakot siya na baka mahalin ko siya hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa kung anong meron siya. At higit sa lahat, natatakot siyang mawala ako. Tahimik lang akong nakinig. Hindi ko siya pinutol. Sa bawat salita niya, unti-unti kong naiintindihan kung bakit niya ginawa iyon. Hindi ko maitatanggi na saktan ako. Hindi dahil mayaman siya, kundi dahil itinago niya iyon sa akin. Pero sa kabila ng lahat, mas nangingibabaw pa rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Tiningnan ko siya ng direkta at sinabi ko na hindi nagbago ang tingin ko sa kanya. Para sa akin, siya pa rin ang lalaking nakikilala ko.
yung tahimik, maalaga at totoo. At doon ko nakita ang ginhawa sa mukha niya. Mula noon, naging bukas na siya sa akin tungkol sa buhay niya. Ikinuwento niya tungkol sa pamilya niya, sa negosyo nila, at sa mga responsibilidad na nakaatang sa kanya bilang isang nag-iisang tagapagmana. Doon ko rin nalaman na hindi pala ganoon kadali ang buhay niya tulad ng iniisip ng iba. Pero kasabay ng pagbubunyag na iyon, dumating din ang panibagong yugto ng relasyon namin. Isang gabi, sinabi niyang gusto na niyang ipakilala sa akin ang pamilya niya. Hindi ako agad nakasagot. Kahit matagal na kaming magkasama, alam kong iba ang mundo na papasukin ko kapag nangyari iyon. Mundo ng mga mayayaman, ng mga taong sanay sa mataas na pantayan, at ng mga matang handang manghusga. Pero nakita ko ang sinseridad sa mga mata niya. Kaya kahit may kaba sa dibdib ko, pumayag ako. Hindi ko alam noon na ang simpleng desisyon na iyon ang magdadala sa akin sa isang sitwasyon na susubukin ng pagkatao ko. Isang sitwasyon kung saan hindi lang pagmamahal ang pag-uusapan, kundi ang halaga ko bilang tao. At sa pagpasok ko sa mundo niya, hindi ko inaasahan na may isang tao agad akong huhusgahan at gagawin ng lahat para iparamdam sa akin na hindi ako karapat-dapat. Dumating ang araw na ipakikilala na niya ako sa pamilya niya. Simula pa lang ng umaga, ramdam ko na ang kaba sa dibdib ko. Ilang beses kong tiningnan ang sarili ko sa salamin. Inaayos ang suot kong simpleng damit. Iniisip kung sapat na ba iyon para sa isang pamilyang kasing yaman ng kanila. Gusto kong magmukhang presentable, pero ayoko ring magpanggap na hindi ako iyon. Sunundo niya ako ng hapon. Tahimik lang kami sa biyahe, pero paminsan-minsan ay hinahawakan niya ang kamay ko. Parang gusto niyang iparamdam na nandyan lang siya. Sinabi niyang huwag akong mag-alala, na magiging maayos ang lahat. Ngumiti lang ako, pero sa loob-loob ko, hindi ko mapigilan ang mag-isip. Pagdating namin sa bahay nila, halos hindi ako makapaniwala sa laki at ganda ng lugar. Malawak ang bakuran, maayos ang hardin, at ang mismong bahay ay parang sa mga napapanood ko lang dati. Doon ko lalong naramdaman kung gaanong kalayo ang mundo ko sa mundo nila. Pagpasok namin, sinalubong kami ng ilang kasambahay. Maayos silang ngumiti at binati kami, pero ramdam kong iba ang tingin nila sa akin. Hindi naman masama, pero parang sinusukat nila kung bagay ba ako sa lugar na iyon. Pinili kong baliwalain iyon at sumunod sa nobyo ko papunta sa sala. Doon ko unang nakita ang kanyang ina. Nakatayo siya sa gitna ng sala, nakasuot ng eleganteng damit at halatang sanay sa mataas na uri ng pamumuhay. Ang tindig niya pa lang, ramdam mo na agad ang otoridad. Nang magtama ang mga mata namin, ngumiti siya. Pero hindi iyon ang tipong ngiting puno ng init. May lamig, may halong pagsusuri. Ipinakilala ako ng nobyo ko sa kanya. Maayos akong nagmano at magalang na bumati. Saglit niya akong tiningnan mula ulo hanggang paa bago siya nagsalita. Maganda raw ang asal ko, pero halatang may ibang ibig sabihin ang paraan ng pagkakasabi niya. Umupo kami para maghapunan. Sa simula, maayos ang daloy ng usapan. Tinanong niya ako tungkol sa trabaho ko, sa pamilya ko, at kung saan ako nag-aral. Sinagot ko ang lahat ng maayos at may paggalang. Pero habang tumatagal, napapansin kong nagiging mas matalas ang mga tanong niya. Tinanong niya kung magkano ang kinikita ko sa isang buwan. Saglit ako lang natahimik, pero sinagot ko pa rin ng maayos. Napansin kong bahagya siyang ngumiti, parang may kinukwenta siya sa isip niya.
Sumunod ay tinanong niya kung paano ko natutulungan ang pamilya ko. Sinabi kong nagpapadala ako ng pera buwan-buwan. Muli siyang ngumiti pero may kakaibang tono na hindi ko maipaliwanag. Habang kumakain kami, may mga sandaling na tila pinararamdam niya na hindi ako kabilang sa mundong iyon. Kapag may pinag-uusapan silang negosyo o investments, hindi niya ako sinasali. Kapag may sinasabi ako, madalas ay hindi niya pinapansin o kaya'y sinasagot ng malamig. May isang pagkakataon na tinanong niya kung marunong ba akong magluto. Nang sumagot akong oo, sinabi niyang mabuti naman daw dahil baka yun na lang ang maiaambag ko sa anak niya. Tahimik lang ako habang narinig ko iyon, pero ramdam ko ang bigat ng bawat salita. Napatingin ako sa nobyo ko. Nakita kong hindi siya komportable sa nangyayari, pero nanatili siyang tahimik. Marahil ay ayon niyang lumala ang sitwasyon sa harap ng kanyang ina. Naiintindihan ko iyon kaya pinili ko ring manahimik. Tinapos ko ang pagkain ko ng maayos, pilit na pinapakalma ang sarili ko. Hindi ko hinayaang makita nila ang sakit o inis na nararamdaman ko. Sa halip, pinanatili ko ang respeto, kahit sa loob-loob ko ay unti-unti na akong nasasaktan. Pagkatapos ng hapunan ay nagpaalam na kami. Habang palabas ng bahay, hindi ko napigilang huminga ng malalim. Parang doon lang ako muling nakahinga ng maayos. Sa biyahe pa uwi, tahimik lang kami. Siya ang unang nagsalita, humingi ng paumanhang sa nabiyari. Sinabi niyang hindi niya inaasahan na ganoon ang magiging trato ng kanyang ina. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Ngumiti lang ako at sinabing ayos lang ako. Ayokong mas lalo siyang mabigatan. Pero sa totoo lang, ramdam ko ang sakit ng mga sinabi sa akin. Hindi dahil pinahiya ako, kundi dahil pinaramdam sa akin na hindi ako sapat. Mula sa gabing iyon, nagbago ang tingin ko sa mundo na papasukin ko. Hindi na ito basta tungkol sa pagmamahalan naming dalawa. May mga taong handang husgahan, handang maliitin, at handang paramdaman na wala kang lugar sa buhay nila. At hindi ko pa alam noon na iyon pa lang ang simula ng mas matinding pagsubok na darating sa akin. Kapag tapos ng gabing iyon, akala ko ay doon na matatapos ang hindi magandang karanasan ko sa ina niya. Inisip ko na baka nagkataon lang iyon, na baka naninibago lang siya sa akin. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong napagtanto na hindi pala iyon isang beses lang mangyayari. Naging madalas ang pagpunta ko sa bahay nila dahil gusto ng nobyo ko na mas makilala pa ako ng pamilya niya. Kahit may kaba, pumapayag pa rin ako. Dahil para sa akin, bahagi iyon ng relasyon namin. Gusto kong ipakita na handa akong harapin ang mundo niya kahit gaano pa iyon kahirap. Pero sa bawat pagbisita ko, mas lalo kong nararamdaman ang malamig na pagtanggap ng kanyang ina. May mga pagkakataon na darating ako at hindi niya man lang ako papansinin. Nakaupo lang siya sa sala, abala sa kanyang phone o kausap ang ibang tao na parang wala ako roon. Kahit batiin ko siya ng magalang, isang tipid na tanggulang ang ibinabalik niya o minsan ay wala talaga. Isang beses, habang nasa sala ako at naghihintay sa nobyo ko, may dumating na bisita. Isang matandang kaibigan ng kanyang ina. Narinig kong tinanong nito kung sino ako. Akala ko ay ipakikilala niya ako ng maayos, pero ang sagot niya ay tila may halong pagmamaliit. Sinabi niyang isa lang akong empleyado ng anak niya na madalas daw napapadalaw sa bahay. Hindi niya ako ipinakilalang nobya kahit alam niyang iyon ang totoo. Napayuko na lang ako. Pilit na tinatanggap ang sinabi niya kahit ramdam ko ang hiya sa sarili ko. Hindi ko iyon ikinuwento agad sa nobyo ko.
Ayokong magdulot ng problema sa pagitan nila, pero sa loob-loob ko, unti-unti na akong nasasaktan. May isa pang pagkakataon na hindi ko malilimutan. Pinuntahan ko siya sa kusina para magtanong kung may maitutulong ba ako. Gumiti ako at nag-alok na tumulong sa paghahanda ng pagkain. Tinignan niya ako sandali bago sumagot. Sinabi niyang mabuti naman daw at marunong akong tumulong sa gawaing bahay dahil baka iyon lang ang magiging silbi ko kung sakaling manatili ako sa buhay ng anak niya. Malamig ang tono niya, diretso at walang alinlangan. Parang may tumusok sa dibdib ko nung narinig ko iyon. Pero imbes na sumagot, gumiti lang ako at tumanggo. Pinili kong magpakumbaba kahit unti-unti nang nadudurog ang loob ko. Sa mga sumunod na linggo, mas lumala pa ang pakikitungo niya sa akin. Kapag may mga handaan sa bahay, pinaparamdam niyang hindi ako kabilang. Pinapaupo ako sa gilid, hindi sinasali sa usapan, at kung minsan ay pinapakisuyuan na lang na tumulong sa mga kasamahan. Hindi ko iyon tinitignan bilang mababang gawain dahil sanay naman akong tumulong. Pero ang paraan ng pagkakasabi niya, ang tingin niya sa akin, ang nagbibigay ng sakit. Parang hindi ako bisita, kundi isang taong dapat pagsilbihan ng lahat. Napapansin na rin iyon ng ibang kamag-anak. May ilan na tila naaawa sa akin pero wala din lakas ng loob na magsalita. Marahil ayaw nilang makialam o baka matakot din sila sa kanya. Ang nobyo ko, paminsan-minsan ay sinusubukan niyang ipagtanggol ako. Pero madalas, hindi rin niya alam kung paanong haharapin ang sarili niyang ina. Nakikita ko ang hirap sa kanya, kaya pinipili ko pa ring manahimik. Isang gabi, habang magkasama kami, napansin niyang tahimik ako. Hindi na ako kasing saya ng dati. Tinanong niya kung may problema ba, pero sinabi ko lang na pagod ako sa trabaho. Hindi ko masabi ang totoo, dahil ayokong masira ang relasyon nila ng ina niya dihasa sa akin. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko iniwan ang relasyon namin. Hindi dahil wala akong pakialam sa sarili ko, kundi dahil mahal ko siya at naniniwala ako na hindi siya ang problema. Sa bawat panghahamak na nararanasan ko, mas lalo kong pinipili na maging matatag. Pinapaalala ko sa sarili ko kung sino ako, kung saan ako nanggaling, at kung anong halaga ko bilang tao. Pero hindi ko pa alam noon na ang lahat ng iyon ay paghahanda lamang sa mas mabigat na pagsubok. Isang pagsubok na hindi na kayang solusyonan ng simpleng pananahimik. Dahil darating ang araw na haharapin ako ng kanyang ina nang magkasama lang kami. At doon niya diretsahang tatanungin ang halaga ko. Dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Kahit na parang matagal na itong paparating. Isang hapon, nakatanggap ako ng mensahe mula sa ina ng nobyo ko. Maikli lang iyon, direkta at walang kahit anong emosyon. Pinapapunta niya ako sa bahay nila dahil may gusto raw siyang pag-usapan. Wala ang anak niya sa mensahe at doon pa lang may kakaiba na akong naramdaman. Nagdalawang isip ako kung pupunta ba ako o hindi. Pero sa huli, pinili ko pa ring pumunta. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Gusto kong harapin kung anuman ang sasabihin niya nang hindi tumatakbo. Pagdating ko sa bahay nila, tahimik ang paligid. Walang bisita, walang ibang tao sa sala. Isang kasambahay lang ang sumulubong sa akin at itinuro kung saan ako pupunta. Dinala niya ako sa isang silid na bihira kong mapuntahan noon, isang pribadong opisina sa loob ng bahay. Nandoon siya, nakaupo sa likod ng isang malaking mesa. Maayos ang kanyang postura, seryoso ang mukha at parang matagal na akong hinihintay. Nang makita niya ako, hindi siya ngumiti. Sa halip, itinuro niya ang upuan sa harap niya, senyales na umupo ako. Tahimik akong naupo,
Pinipigilan ng kaba sa dibdib ko. Ilang segundo kaming parehong hindi nagsalita. Parang sinusukat niya ako sa bawat galaw ko, sa bawat paghinga ko. Hanggang sa siya ang unang nagsalita. Diretso, walang paligoy-ligoy at walang kahit anong pag-iingat sa mga salitang binitawan niya. Magkano raw ba ang presyo ko? Para akong nabingi sa tanong niya. Hindi ko agad naintindihan ng ibig niyang sabihin o marahil ay ayaw ko lang tanggapin. Pero bago pa ako makapagsalita, inabot niya ang isang sobre at inilapag iyon sa mesa. Dahan-dahan, parang may bigat ang bawat galaw. Binuksan niya iyon at ipinakita sa akin ng laman. Mga bundle ng pera, 1,000,000. Sinabi niyang iyon ang kapalit ng paglayo ko sa anak niya, na kung mahal ko raw talaga ang sarili ko, dapat ay alam ko kung saan ako lulugar, na ang mundo nila ay hindi para sa tulad ko, at kung may konting hiya raw ako, tatanggapin ko na ang alok niya at kusa ng aalis sa buhay ng anak niya. Habang nagsasalita siya, ramdam ko ang bawat salita parang unti-unting dumidiin sa pagkatao ko. Hindi lang yung simpleng panghahamak, parang tinatanggalan ako ng dignidad, parang binababa niya ang halaga ko bilang tao. Tahimik lang ako, hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil pinipili kong kontrolin ang sarili ko. Alam kong isang maling salita lang, isang maling galaw, at lalo lang lalala ang sitwasyon. Tinignan ko ang pera sa mesa. Pagkatapos ay tinignan ko siya. Sa mga mata niya, wala akong nakitang pagdududa. Sigurado siya sa ginagawa niya. Para bang normal lang sa kanya na bilhin ng buhay ng ibang tao. Ilang sandali akong nanahimik. Pinakinggan ko ang tibok ng puso ko. Pinakalma ang sarili ko at sinubukang ipunin ang lakas na natitira sa akin. Hindi ko akalain na darating ako sa puntong haharap sa ganitong sitwasyon, na may taong hahamunin sa halaga ko at maglalagay ng presyo sa kung sino ako. Pero sa sandaling iyon, isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi ako mabibili. Hindi ako isang bagay na pwedeng tawaran, pwedeng bilhin, o pwedeng itapon kapag hindi na kailangan. Hindi pa ako nagsasalita, pero ramdam ko na sa sarili ko ang desisyon ko. Hindi ko man alam kung ano ang mangyayari pagkatapos nito, pero sigurado ako na hindi ako aatras. At habang nakatingin siya sa akin, naghihintay ng sagot, doon ko na unti-unting binuo ang mga salitang babaguhin ang lahat ng akala niya tungkol sa akin. Hindi niya alam, pero ang susunod kong sasabihin, ang sisirain sa paniniwala niyang lahat ay may presyo. Huminga ako ng malalim bago ako nagsalita. Ramdam ko pa rin ang bigat ng sitwasyon, pero pinili kong maging kalmado. Hindi ko hahayaan ang emosyon ko ang magdikta ng magiging sagot ko. Tiningnan ko siya ng diretsyo, hindi mayabang, hindi rin nanginginig, kundi may paninindigan. Dahan-dahan kong itinulak pabalik sa kanya ang sobre na may laman na pera. Sinabi ko sa kanya na hindi ko kailanman naisip na darating ang araw na may magtatanong sa akin ng ganun. Nalalagyan ng presyo ang pagkatao ko, ang pagmamahal ko, at ang desisyon ko sa buhay. Pero kung iyon ang tingin niya sa akin, malinaw na hindi niya ako kilala. Tahimik siyang nakatingin sa akin habang nagsasalita ako. Hindi siya sumisingit, hindi rin siya umaatras. Parang hinihintay niya lang kung hanggang saan ako magsasalita. Ipinaliwanag ko sa kanya na hindi ako nakipagrelasyon sa anak niya dahil sa pera. Hindi ko nga alam kung sino talaga ito noong una. Minahal ko siya dahil sa kung sino siya noong nakilala ko. Isang simpleng lalaki na marunong makinig, marunong mag-intindi, at marunong magmahal ng totoo. Sinabi ko rin na kung pera lang ang habol ko, matagal ko na sanang ginamit ang sitwasyon namin para sa sarili kong kapakinabangan. Pero hindi ko ginawa at hindi ko gagawin.
May bahagyang pagbabago sa ekspresyon niya, pero hindi pa rin siya nagsasalita. Ipinagpatuloy ko ang pagsasalita, mas malinaw, mas matatag. Sinabi kong hindi ako ipinanganak para ibenta ang sarili ko. Hindi ako isang bagay na pwedeng bilhin at kontrolin ng kahit sinong may pera. May sarili akong desisyon, may sarili akong prinsipyo, at higit sa lahat, may respeto ako sa sarili ko. Tahimik pa rin siya pero ramdam ko na nakikinig siya sa bawat salita ko. Idinagdag ko na kung ayaw niya ako sa anak niya, may karapatan siya sa nararamdaman niya. Naiintindihan ko na gusto niya ang pinakamahusay sa anak niya, pero hindi niya kailangang yurakan ang pagkatao ko para ipakita iyon. Sa puntong iyon, naramdaman ko na unti-unting nawawala ang kaba ko. Napalitan iyon ng lakas na hindi ko inaasahan. Parang sa unang pagkakataon, hindi na ako natatakot sa kanya. Sinabi ko sa kanya na kung gusto niyang umalis sa buhay ng anak niya, hindi pera ang magiging dahilan. Kung aalis man ako, iyon ay dahil sa sarili kong desisyon, hindi dahil binili niya ang paglayo ko. Pagkatapos kong magsalita, muling bumalot ang katahimikan sa silid. Pareho kaming nakatingin sa isa't isa. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, pero malinaw sa akin ang ginawa ko. Hindi ko tinanggap ang pera. Hindi ko tinanggap ang alok. At higit sa lahat, hindi ko tinanggap ang pagtingin niya sa akin bilang isang taong may presyo. Maya-maya, gumalaw siya. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre at isinara ito. Hindi siya nagsasalita agad. Parang pinoproseso niya ang lahat ng narinig niya. Tumayo ako mula sa kinuupuan ko. Hindi ko na hinintay ang sasabihin niya. Pakilamdam ko sapat na ang sinabi ko para ipagtanggol ang sarili ko. Wala na akong kailangang patunayan pa. Bago ako tuluyang lumabas ng silid nila, sandali akong huminto at humarap muli sa kanya. Sinabi ko sa kanya na mahal ko ang anak niya at iyon ang taming dahilan kung bakit ako nananatili. Hindi pera, hindi status, kundi pagmamahal. Pagkatapos nun, tuluyan na akong lumabas. Habang naglalakad ako palabas ng bahay nila, ramdam ko ang bigat na unti-unting nawawala sa dibdib ko. Hindi pa tapos ang laban, alam ko iyon. Pero sa araw na iyon, may isang bagay akong napatunayan sa sarili ko. Kaya kong ipaglaban ang dignidad ko. At hindi ko kailangan ng kahit anong halaga para malaman kung sino ako. Hindi ko pa noon alam, pero ang ginawa kong iyon ay hindi lang basta pagtanggi. Isa pala iyong simula ng mas malaking pagbabago, hindi lang sa tingin niya sa akin, kundi sa buong pamilya nila. At sa susunod na mangyayari, hindi na kami ang magkukubli sa katotohanan. May makikinig, may makikita, at may haharap sa ginawa niya na hindi niya inaasahan. Pagkalabas ko ng silid, akala ko ay tuluyan na akong makakaalis nang walang ibang mangyayari. Mabigat pa rin ang pakilamdam ko, pero kahit papaano ay buo ang loob ko. Hindi ko inaasahan na may mas mabigat pa palang haharap sa akin bago ako tuluyang makalayo. Habang pababa ako ng hagdan, bigla kong narinig ang boses niya mula sa likod ko. Malinaw, matigas, at may halong inis. Tinawag niya akong pabalik. Saglit akong tumigil. Alam kong may sasabihin pa siya pero hindi ko akalaing ganoon kabilis susunod ang mga pangyayari. Pagbalik ko sa silid, hindi na kami nag-iisa. Nakatayo sa may pintuan ng nobyo ko. Hindi ko alam kung gaano nakatagal na siyang naroon, pero base sa itsura niya, malinaw na may narinig siya. Nakakunot ang noon niya at ang mga mata niya ay nakatuon sa kanyang ina. Hindi na iyon ang dating kalmadong lalaki na nakilala ko. May galit, may pagkadismaya, at may sakit na hindi niya maitago. Tahimik ang buong silid. Walang nagsasalita pero ramdam ang tensyon sa hangin. Siya ang unang nagsalita. Diretso niyang tinanong ang kanyang ina kung totoo bang narinig niya. Kung totoo bang inalok ako ng pera kapalit ng paglayo ko sa kanya. Walang paligoy-ligoy, walang alinlangan. Saglit na natigilan ng kanyang ina, pero hindi siya umurong.
Sa halip, itinaas niya ang kanyang baba at sinabing oo, para bang walang mali sa ginawa niya. Para bang normal lang iyon para sa kanya. Parang may sumabog sa loob ng nobyo ko. Hindi siya sumigaw agad. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa mesa, tinignan ng sobre, at pagkatapos ay tumingin sa akin. Nakita ko ang sakit sa mga mata niya, pero hindi iyon para sa sarili niya. Para iyon sa akin. Tinanong niya ako kung tinanggap ko ba ang pera. Umiling ako. At sa simpleng galaw na iyon, parang mas lalo siyang napuno. Humarap siya sa kanyang ina at doon niya ibinuhos ang lahat ng nararamdaman niya. Sinabi niyang hindi niya inaasahan na gagawin nito ang ganoong bagay, na hindi niya akalaing kayang maliitin ng sarili niyang ina ang taong mahal niya. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang ina. Sinabing ginagawa lang niya iyon para sa kapakanan niya, na gusto lang niyang protektahan ang anak niya mula sa maling tao. Pero hindi na iyon tinanggap ng nobyo ko. Sinabing kung may mali man sa sitwasyon, hindi iyon ako. Ako raw ang taong nanatili sa kanya kahit hindi niya sinabi ang totoo tungkol sa sarili niya. Ako ang taong minahal siya bilang siya, hindi bilang anak ng bilyonaryo. At kung may dapat siyang ipagpasalamat, iyon ay ako, hindi ang pera o estado nila. Tahimik lang akong nakatayo habang pinapanood ang lahat. Hindi ako nakisali, hindi ako nagsalita. Pero sa loob ko, may kung anong unti-unting nabubuo. Isang pakiramdam na hindi ko pa nararamdaman noon. Hindi ako nag-iisa. Sa unang pagkakataon, hindi ko kailangang ipaglaban ng sarili kong mag-isa. May taong handang tumamo sa akin, kahit pa iyon laban sa sarili niyang pamilya. Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo. Sinabi ng kanyang ina na hindi ako karapat-dapat sa mundo nila, na kahit anong gawin ko, hindi ko maaabot ang antas nila. Pero hindi na umatras ang nobyo ko. Sinabing kung iyon ang tingin ng kanyang ina sa akin, mas pipiliin niyang lumayo kaysa makita akong patuloy na minamaliit. Malinaw ang desisyon niya. Walang pagdadalawang isip. Sa puntong iyon, nakita ko ang unang bakas ng pagkabigla sa mukha ng kanyang ina. Marahil ay hindi niya inaasahan na aabot ang sitwasyon sa ganoon, na ang sarili niyang anak ay pipiliin ako kesa sa kanya. Tahimik na bumalik ang nobyo ko sa tabi ko. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ko. Parang gusto niyang iparamdam na hindi siya bibitaw. At doon, sa harap ng kanyang ina, pinili niyang ipaglaban ang relasyon namin. Hindi ko na kailangang magsalita. Hindi ko na kailangang ipagdanggol ang sarili ko. Sa mga sandaling iyon, sapat na ang ginawa niya para ipakita kung gaano siya pinahahalagahan. Pero alam ko, hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Ang nangyaring iyon ay hindi lang simpleng pagtatalo ng mag-ina. Isa iyon sa mga sandaling magbabago sa takbo ng relasyon ng buong pamilya nila. At kahit na sa sandaling iyon ay tila ako ang nagtagumpay, alam kong may mas malalim pang epekto ang mangyayari. Dahil sa unang pagkakataon, ang katotohanan ay lumabas ng walang pagtatago at hindi na iyon kayang ibalik pa. Pagkatapos ng nangyari sa loob ng silid na iyon, hindi na naging katulad ng dati ang lahat. Tahimik kaming lumabas ng bahay nila, pero ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Hindi na iyon simpleng hindi pagkakaintindihan. May nasirang imahe, may nabunyag na katotohanan, at may relasyon na hindi na maibabalik sa dati. Sa biyahe pa uwi, hawak pa rin niya ang kamay ko. Mas mahigpit kaysa dati, parang ayaw niya akong pakawalan. Wala kaming masyadong napag-usapan noong gabing iyon. Pareho kaming nag-iisip. Pareho kaming pagkatapos ng nangyari sa loob ng silid na iyon, hindi na naging katulad ng dati ang lahat. Tahimik kaming lumabas ng bahay nila. Pero ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Hindi na iyon simpleng hindi pagkakaintindihan. May nasirang imahe, may nabunyag na katotohanan, at may relasyon na hindi na maibabalik sa dati. Sa biyahe pa uwi,
Hawak pa rin niya ang kamay ko. Mas mahigpit kaysa dati, parang ayaw niya akong pakawalan. Wala kaming masyadong napag-usapan noong gabing iyon. Pareho kaming nag-iisip. Pareho kaming pinoproseso ang lahat ng nangyari. Kinabukasan, hindi ko inaasahan na mabilis kumalat ang balita sa loob ng pamilya nila. May mga kamag-anak na tumawag sa kanya, may mga nagtanong at may ilan na tahimik lang na nagmamasid. Hindi ko alam kung paano nila nalaman, pero malinaw na hindi na iyon lihim. Doon nagsimulang magbago ang takbo ng lahat. Isang hapon, habang nasa opisina ako, may natanggap akong tawag mula sa nobyo ko. Sinabi niyang gusto niya akong makausap ng personal. May seryoso raw siyang sasabihin. Kahit may kaba, pumayag ako. Nagkita kami sa isang tahimik na kafe malayo sa ingay ng lungsod. Nakita ko agad sa mukha niya na mabigat ang dinadala niya. Hindi siya tulad ng dati na kayang ngumiti kahit may problema. Umupo kami sa isang sulok. Tahimik muna kaming pareho bago siya nagsalita. Sinabi niyang pagkatapos ng nangyari, marami siyang napagtanto. Hindi lang tungkol sa pamilya niya, kundi pati na rin sa akin. Doon niya mas lalo raw nakita kung gaano ako katatag, kung paano ko pinaglalaban ang sarili ko nang hindi nawawala ang respeto. Akala ko iyon lang ang sasabihin niya, pero nagpatuloy siya. May isang bagay daw siyang matagal nang gustong ipaalam sa akin, pero hindi niya alam kung paano. Isang katotohanan na hindi niya naibahagi kahit noong sinabi na niya kung sino siya. Tahimik lang akong nakinig. Sinabi niyang ang pamilya nila ay hindi lang basta mayaman. May mga negosyo silang pinatatakbo kasama ang ilang malalapit na kasosyo. Isa sa mga iyon ay isang taong dati raw ay malapit sa kanila. Pero nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan at tuluyang naghiwalay ng landas. Napatingin siya sa akin bago niya itinuloy. Ang taong iyon ay ang ama ko. Para akong napako sa kinauupuan ko, hindi ko agad naintindihan ang sinabi niya. Ang ama ko, na matagal ko nang kilala bilang simpleng tao na nagtatrabaho para sa pamilya namin, ay may koneksyon pala sa mundo nila. Ipinaliwanag niya na ang ama ko ay dating business partner ng kanyang pamilya. Isa raw itong matalinong tao, may prinsipyo at hindi pumapayag sa mga bagay na labag sa kanyang paniniwala. Dahil doon, nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan at pinili ng ama ko na umalis at magsimula ulit ng simple. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noong mga sandaling iyon. Parang biglang nagbago ang lahat ng alam ko tungkol sa pinanggalingan ko. Sinabi ng nobyo ko na alam ng kanyang ina iyon, na matagal na niyang alam kung sino ako. Pero pinili pa rin nitong maliitin ako, na parang wala akong halaga. Doon ko mas lalong naramdaman ang bigat ng ginawa niya sa akin. Hindi lang ako basta hinusgahan dahil sa estado ko. Alam niya kung sino ako, kung saan ako nanggaling, at kung ano ang pinagdaanan ng pamilya ko. Pero pinili pa rin niyang maliitin ako. Tahimik akong nabayuko, hindi dahil nahihiya ako, kundi dahil sinusubukan kong iproseso ang lahat. Sa kabila ng lahat ng iyon, sinabi ko sa nobyo ko na hindi nagbabago ang tingin ko sa sarili ko. Hindi ko kailangan ng kayamanan o koneksyon para patunayan kung sino ako. Kung pinili ng ama ko ang simpleng buhay, may dahilan iyon at iginagalang ko iyon. Tumingin siya sa akin at sa mga mata niya nakita ko ang paghanga at respeto. Sinabi niyang iyon mismo ang dahilan kung bakit lalo niya akong minahal. Dahil hindi ako nagbado kahit pa nalaman ko ang lahat. Sa puntong iyon, naramdaman kong mas tumibay ang samahan namin. Hindi dahil sa mga revelasyon, kundi dahil sa kung paano namin hinarap ang katotohanan. Pero hindi ko pa noon nalalaman na ang revelasyon na iyon ay hindi lang basta impormasyon. Ito rin ang magiging dahilan kung bakit tuluyang mababasag ang imahe ng kanyang ina
sa harap ng lahat. At kung bakit siya mismo ang haharap sa kahihiyan na hindi niya inaasahan. Hindi natagal, tuluyan ng kumalat sa buong pamilya nila ang nangyari sa pagitan namin ng kanyang ina. Hindi na iyan tsismis lang o pabulong na kwento. Isa na iyong malinaw na katotohanang pinag-uusapan ng bawat miyembro ng kanilang angkan. At sa bawat pag-ikot ng kwento, mas lalo lamang lumilinaw kung sino ang mali. Isang linggo matapos ang insidente, nagkaroon ng isang pagtitipon sa bahay nila. Isang simpleng salo-salo raw, pero alam naming pareho na hindi iyon basta simpleng okasyon. Doon magtatagpo ang mga kamag-anak, mga taong may impluwensya sa negosyo nila, at ang mga taong nakarinig na ng nangyari. Doon din haharap ang kanyang ina sa mga matang hindi nabulag sa katotohanan. Nag-alinlangan akong pumunta, pero hinawakan niya ang kamay ko at sinabing hindi ko kailangang matakot. Hindi na ito tulad ng dati. Hindi na ako ang taong tahimik lang na magtitiis at hindi na rin niya hahayaang mangyari muli iyon. Pagdating namin sa bahay nila, ramdam agad ang kakaibang atmosphere. Tahimik ang mga tao, pero may mga matang nakatingin sa amin. Hindi tulad noon na ako ang sinusukat, ngayon ay tila iba na ang direksyon ng tingin nila. May mga kamag-anak na lumapit sa amin. Maayos ang pagbati nila sa akin. May ilan pang mumiti at nagpakita ng respeto. Hindi ko alam kung dahil ba sa nalaman nila ang tungkol sa pamilya ko o dahil sa nangyari sa pagitan namin ng kanyang ina. Pero malinaw na hindi na ako ang dating tinatrato nilang parang wala. Sa kabilang banda, naroon ang kanyang ina. Nakatayo siya sa gitna ng sala, nakikipag-usap sa ilang bisita. Pero halata sa kilos niya na hindi siya komportable. Paminsan-minsan ay napapatingin siya sa amin, pero agad din niyang iniiwas ang tingin niya. Habang tumatagal ang gabi, unti-unting lumalapit ang usapan sa nangyari. May isang kamag-anak ang nagbukas ng paksa. Hindi direkta, pero malinaw ang tinutukoy. Tinanong niya kung totoo raw ba ang kumakalat na balita. Tahimik ang buong sala ng mga sandaling iyon. Walang gustong magsalita, pero lahat ay naghihintay. At sa unang pagkakataon, hindi ako ang nasa gitna ng kahihiyan. Ang kanyang ina ang napatingin sa lahat, pero wala siyang masabi agad. Hindi na siya kasing tapang tulad ng dati. Hindi na rin niya kayang kontrolin ang sitwasyon. Ang nobyo ko ang sumagot. Diretso niyang kinumpirma ang lahat. Walang binago, walang tinago. Sinabi niya kung paano ako inalok ng pera kapalit ng paglayo ko sa kanya. Sinabi niya kung paano ako minamaliit at kung paano ko piniling panindigan ang sarili ko. Habang nagsasalita siya, ramdam ko ang bigat ng bawat salita sa paligid. Hindi na iyon simpleng kwento. Isa na iyong katotohanang hindi na kayang itago. Napatingin ang lahat sa kanyang ina. May mga matang puno ng pagkadismaya, may mga nagtataka, at may ilan na halatang hindi makapaniwala. Ang dating imahe niya bilang isang respetadong babae, unti-unting nababasag sa harap ng lahat. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang walang masabi. Sinubukan niyang ipagdepensa ang sarili niya. Sinabing ginawa lang niya iyon para sa kapakanan ng kanyang anak. Pero iba na ang epekto ng mga salita niya ngayon. Hindi na iyon tunog ng isang inang nagmamalasakit para na itong palusot ng isang taong nahuli sa mali. May isang matandang kamag-anak ang nagsalita. Sinabi niyang hindi tama ang ginawa niya, na kahit gaano pa kataas ang estado nila, hindi iyon dahilan para maliitin ang ibang tao. Isa-isa, may mga sumang-ayon. Hindi man lahat nagsalita, pero ramdam ko ang pagbabago ng pananaw nila. Tahimik lang akong nakatayo sa tabi ng nobyo ko. Hindi ako nagsalita. Hindi ko kailangang ipagdepensa ang sarili ko.
Sa mga sandaling iyon, ang katotohanan na mismo ang nagsasalita para sa akin. At sa gitna ng lahat, siya ang unti-unting nawalan ng boses. Ang babaeng minsang tumingin sa akin na parang walang halaga, ngayon ay siya ang hindi makatingin ng direkta sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi ko naramdaman ang saya sa nangyari. Hindi rin ako nagalak sa kahihiyan niya. Pero may isang bagay akong malinaw na naramdaman. Ang hustisya. Hindi man ito perpekto. Hindi man ito mababawi ang lahat ng sakit na naranasan ko. Pero sapat na ito para ipakita na mali ang ginawa niya. At sa gabing iyon, tuluyan nang nabago ang tingin ng lahat. Hindi na ako ang babaeng minamaliit. At siya ay hindi na ang babaeng kinakatakutan ng lahat. Pero kahit natapos ang gabing iyon na tila ako ang nakatayo ng matatag, alam kong hindi doon nagtatapos ang lahat. Dahil may isang hakbang pa na kailangan niyang gawin. Isang hakbang na hindi madali, pero kailangan niyang harapin. Ang paglapit sa akin at ang paghihingi ng tawad. Lumipas ang ilang araw matapos ang gabing iyon. Pero hindi pa rin nawawala sa isip ko ang mga nangyari. Tahimik ang lahat. Parang may bumalot na kakaibang distansya sa pagitan namin at ng pamilya niya. Kahit wala ng direktang panghahamak, ramdam ko pa rin ang bigat ng mga alaala. Isang hapon, habang nasa bahay ako, may natanggap akong mensahe mula sa kanya. Hindi mula sa nobyo ko, kundi mula sa kanyang ina. Maikli lang ulit, pero iba ang tono kumpara dati. Wala nang yabang, wala nang matigas na salita. Nakiusap siyang makipagkita sa akin, kaming dalawa lang. Hindi ako agad sumagot. Matagal akong nakatitig sa mensahe, iniisip kung dapat ko bang siyang harapin ulit. Bahagi sa akin ang nagsasabing huwag na, nasapat na ang lahat ng nangyari. Pero may isa ring bahagi na gustong matapos ito ng maayos, hindi lang para sa relasyon namin ng anak niya, kundi para na rin sa sarili kong kapayapaan. Sa huli, pumayag ako. Nagkita kami sa isang tahimik na kafe, malayo sa mata ng iba, malayo sa ingay, at malayo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng sakit. Pagdating ko, nauna na siya. Nakaupo sa isang sulok, tahimik at tila malalim ang iniisip. Iba ang itsura niya kumpara sa nakasanayan ko. Wala ang matapang na aura, wala ang malamig na tingin. Sa halip, nakita ko ang isang taong tila napapagod. Lumapit ako at umupo sa harap niya. Ilang sandali kaming parehong tahimik. Hindi ko alam kung paano sisimulan ng usapan at tila ganon din siya. Hanggang sa siya ang unang nagsalita. Mahina ang boses niya. Halos hindi ko marinig sa una, pero malinaw ang laman ng sinabi niya. Humihingi siya ng tawad. Hindi niya iyon minadali. Hindi rin iyon parang pilit. Ramdam ko na pinaghirapan niyang sabihin ang mga salitang iyon. Inamin niya ang lahat ng pagkakamali niya, kung paano niya ako minamaliit, kung paano niya hinusgahan ang pagkatao ko, at kung paano niya sinubukang sirain ang relasyon namin ng anak niya. Sinabi niyang nadala siya ng pride, na sanay siyang kontrolado ang lahat, sanay siyang nasusunod ang gusto niya, at nahirapan niyang tanggapin na may isang taong hindi niya kayang kontrolin. Habang nagsasalita siya, napansin kong namumuo ang luha sa mga mata niya. Hindi ko iyon inaasahan. Sa lahat ng pagkakataon na nakita ko siya, ngayon ko lang siyang nakitang ganoon. Inamin niyang mali siya. Hindi dahil napahiya siya sa harap ng pamilya nila, kundi dahil nakita niya kung gaano ako katatag sa kabila ng lahat ng ginawa niya. Na kahit anong gawin niyang pangmamaliit, hindi niya akong nagawang pabagsakin. Tahimik lang akong nakinig. Hindi ko siya pinutol. Hinayaan ko siyang ilabas ang lahat ng gusto niyang sabihin. Sa loob ko, may halong emosyon na hindi ko agad maipaliwanag. May sakit pa rin. May alaala ng mga sinabi niya. Pero may bahagi rin na naiintindihan ang pinanggalingan niya.
Pagkatapos niyang magsalita, muli kaming binalot ng katahimikan. Tumingin siya sa akin, naghihintay ng sagot, at doon dumating ang pinakamahirap na bahagi, ang pagpapatawad. Hindi ko kayang kalimutan agad ang lahat ng ginawa niya. Hindi ganun kadali burahin ang mga salitang tumatak sa akin, pero alam ko rin na kung hahawakan ko ang galit na iyon, ako rin ang mahihirapan. Huminga ako ng malalim bago ako nagsalita. Sinabi ko sa kanya na pinapatawad ko siya. Hindi dahil okay na ang lahat, kundi dahil gusto kong maging malaya mula sa bigat ng nakaraan. Pero malinaw kong sinabi na ang tiwala ay hindi agad nababalik. Kailangan iyong buuin ulit, unti-unti, sa pamamagitan ng mga susunod na gagawin niya. Tumango siya, naiintindihan ang ibig kong sabihin. Sa sandaling iyon, hindi pa perpekto ang lahat. Hindi pa buo ang relasyon namin bilang pamilya, pero may isang mahalagang hakbang na nagawa, ang pag-amin sa mali, at ang pagtanggap ng kapatawaran. Habang pauwi ako pagkatapos ng pag-uusap namin, ramdam ko ang gaan sa pakiramdam ko. Hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil nagsimula na kaming ayusin ang mga nasira. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang posibilidad na maging maayos ang lahat. Hindi agad-agad, pero darating din doon. Dahil minsan, hindi sapat ang pagmamahal lang. Kailangan din ng pag-unawa, pagpapakumbaba, at ang lakas ng loob na baguhin ang sarili para sa ikabubuti ng lahat. Matapos ang pag-uusap namin sa cafe, hindi agad nagbago ang lahat. Hindi rin biglang naging magaan ang pakiramdam ko na parang walang nangyari. Pero may isang bagay na malinaw. May nagsimula ng pagbabago. Sa mga sumunod na linggo, ramdam ko ang unti-unting paglapit ng kanyang ina. Hindi na tulad ng dati na malamig at mapangmata ang mga tingin niya. Kapag nagkikita kami, siya na ang unang bumabati. Simple lang, pero may kasamang respeto. Hindi pilit, hindi rin sobrang lambing. Pero sapat para maramdaman kong sinusubukan niyang ayusin ang lahat. May mga pagkakataon na inaanyayahan niya akong kumain kasama ang pamilya. Sa mga hapagkainan na dati ay puno ng tensyon, ngayon ay unti-unti nang nagiging normal ang usapan. Hindi pa rin kami ganoon kalapit, pero wala na ang dating sakit sa bawat salita niya. Napansin ko rin ang pagbabago ng tingin ng ibang kamag-anak. Kung dati ay may pagdududa sa mga mata nila, ngayon ay may halong paggalang. Hindi dahil sa kung sino ang pamilya ko, kundi dahil sa kung paano ko pinili na harapin ang lahat. Ang nobyo ko naman, mas naging matagas sa tabi ko. Hindi na siya nag-aalangan na ipagtanggol ako at hindi na rin niya hinahayaan na maulit ang mga nangyari noon. Sa bawat hakbang namin, ramdam ko na hindi na ako nag-iisa. Isang araw, inimbitahan ako ng kanyang ina na samahan siya sa isang charity event na pinamangasiwaan nila. Nagulat ako nung una dahil yon ang unang beses na siya mismo ang nag-aya sa akin na maging bahagi ng isang bagay na mahalaga sa kanya. Nagdalawang isip pa ako, pero sa huli ay pumayag ako. Sa event na yon, nakita ko ang ibang side niya. Hindi ang babaeng puno ng pride at control, kundi ang taong may malasakit sa iba. Nakita ko kung paano siya makitungo sa mga taong tinutulungan nila, kung paano siya nungumiti ng totoo, at kung paano siya makinig. Sa gitna ng event, ipinakilala niya ako sa ilang kasamahan niya. Hindi na bilang empleyado o kung ano paman, kundi bilang nobyo ng anak niya. Simple lang ang pagkakasabi niya, pero para sa akin malaking bagay yon. Hindi ko inaasahan na darating ang araw na yon. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo kong nakilala ang kanyang ina. Unti-unti kong nauunawaan kung bakit siya ganon noon. Lumaki siya sa mundong kailangang maging matigas, kailangang maging kontrolado, at kailangang laging panalo.
Pero hindi iyon dahilan para maliitin ang iba. At iyon ang natutunan niya sa nangyari sa amin. Isang gabi, habang magkasama kaming tatlo, ako, ang nobyo ko at ang kanyang ina, bigla siyang nagsalita. Sinabi niyang hindi niya mababawi ang mga nagawa niya, pero gagawin niya ang lahat para maitama ang mga iyon, hindi lang para sa anak niya, kundi para rin sa sarili niya. Tahimik lang kaming nakinig. Sa sandaling iyon, wala nang galit, wala nang tensyon. Hindi man perpekto ang lahat, pero naroon ang pagnanais na ayusin ang mga nasira. Lumipas pa ang ilang buwan, mas lalo pang naging maayos ang relasyon namin bilang isang pamilya. Hindi na kami nagbabalik sa nakaraan, pero hindi rin namin kinakalimutan ang mga natutunan namin doon. At sa huli, napagtanto ko ang isang mahalagang bagay. Hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa pera, sa estado o sa pinanggalingan. Nasusukat ito sa kung paano niya pinapahalagahan ang sarili niya at kung paano niya pinipiling tratuhin ang iba. Maaaring may mga taong magtangkang lagyan ka ng presyo, subukang bilhin ang desisyon mo o maliitin ang pagkatao mo. Pero nasa sayo pa rin ang huling salita, kung sino ka at kung ano ang halaga mo. Dahil sa mundong puno ng paghuhusga, ang pinakamahalagang bagay na maipaglalaban mo ay ang iyong dignidad. At kapag pinili mong panindigan iyon, kahit gaano pa kalaki ang offer sa'yo, walang kahit anong halaga ang makakabili ng tunay mong pagkatao.